Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nilikha ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoong Hesus, Ikaw ay nagpakumbaba't naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong krus at muling pagkabuhay, tinubos mo ang sanlibutan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang iyong krus ay siyang kalasag at lakas ng lahat ng nabubuhay at nangamatay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na rin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama.
Ama naming makapangyarihan, nilubong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan, dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginaganap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, nainipang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon pa may palibhasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin, kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag sa lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Alam niyo po, ako, ay meron akong dalawang paboritong pagkain. Ang una ay sinigang na baboy, at ang pangalawa ay dinuguan. No? Yung sinigang na baboy, talaga ay, yan kahit sa mga delivery app, meron yan. Pero merong isang katangi-tangi sinigang na baboy na pinakagusto ko. Alam niyo kung ano yon? Yung luto ng nanay ko. Sapagkat pag ako'y umuwi po sa amin, laging yan ang inihahain ng aking ina. At ibang-iba yung lasa niya. No? Ganon din ang dinuguan. Ano?
Sa maraming mga tindahan ng dinuguan, merong isang dinuguan na pinakagusto ko. Alam niyo kung ano yun? Yung dinuguan ng namayapa kong Nanay Using sa Dolores, Quezon. Iba yung lasa niya, no? Kaya naalaala ko, basta kami uuwi ng Dolores, Quezon, no? Ay talagang hindi pwedeng hindi magkakaroon ng dinuguan. At ako'y nagnilay, ano kaya ang meron sa dalawang lutong iyon, sa dalawang putahing iyon na binabali-balikan ko? Ay pare-pareho naman ang ingredients. Di pa pag dinuguan, dugo ng baboy, no, sa sinigang na baboy, may pampaasim, mga gulay, pare-pareho naman eh. Pero bakit kaya yun ang binabalik-balikan ko? Ay sapagkat ang nagluto ng dalawang putahing iyon ay hindi lang basta mga ingredients ang nilagay nila. Niligyan nila ng pag-ibig. Iba ang lasa pala. Kaya pala ganun. Binabalik-balikan mo sapagkat yung nagluto noon ay hindi lamang basta niluto yan. Nilagyan niya ng pag-ibig. No? Bakit ba tayo nagluluto ng mga pagkain? Hindi lang mabusog ang kakain nito, kundi pasiyahin, paligayahin ang taong kakain nito. Ipinagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng pagtatampok sa krus. At bakit naging dakila ang krus? Sapagkat ito'y binalutan ng pag-ibig ng Diyos. Pagkakatandaan natin, ang krus ay isa itong pamamaraan ng kamatayan ng mga Romano. Kapag ikaw ay pinatay sa krus, isa kang napakasobrang makasalanan sa lipunan, isa kang rebelde, no? Isa kang revolusyonaryo, isa kang lumalaban sa pamahalaan. Kaya nga kapag ikaw ay pinako sa krus noong mga panahong iyon, halos hubad ka. Halos doon ka na dumumi, no? Sa pagkapako sa krus, kamari-marim yang kamatayang iyan. Subalit, nung si Jesus ang ipinako sa krus, ang sumpa ay naging pagpapala. Bakit? Sapagkat nung mamatay ang Panginoong Jesus sa langit, nung mamatay ang Panginoong Jesus sa krus, ito'y dahil saan? Dahil sa pag-ibig. Kaya nga itong ginamit na mabuting balita ngayong araw na ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Na ang sinumang manalig sa Kanya ay hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kahihiyan ng krus ay naging kadakilaan ko at kadakilaan natin. Bakit? Sapagkat dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya si Jesus. At itong si Jesus, no, bagamat siya'y Diyos, isinantabi niya lahat. Niyakap niya kahit ang kahihiyan ng tao, ang kamatayan sa krus. Upang nang sa ganon, ang kahihiyan ng tao ay maging kadakilaan ng Diyos. Pakinggan natin ang unang pagbasa. No? Napakagandang kwentong ito sa Aklat ng Mga Bilang. Bakit? Ano ang naging dahilan kung bakit nagpadala ng mga ahas ng Panginoon? Ay sapagkat ay walang ginawa sila kundi magreklamo. Oh. Ano sabi nila? Dinala niyo ba kami dito, Moises, para kami mamatay? Dami na ng reklamo. Wala bang pagkain dito? Walang mainom? Ala, ay narinig ng Diyos ang kanilang mga reklamo. At anong nangyari? Nagpadala ang Diyos ng ahas. At lahat ng tinuka ay namatay. At anong nangyari nung malaman ng mga tao ang nangyayari? Bumalik, no, sa sarili nilang mga kaisipan, may mali kaming ginawa. No? May mali kaming nagawa, kaya sila'y nanikluhod kay Moises. Moises, makiusap ka sa Diyos, kami nagkasala. At si Moises, no, siya ay namagitan, ulit nagdasal sa Diyos. Panginoon, ang iyong bayan ay nagkakandamatay. Ay anong sabi ng Diyos?
kumuha ka ng tiking, no? Tiki yung stand, no? Gumawa ka ng ahas na yari sa tanso. Ilagay mo yun sa taas. At ang sino mang tumingin dito ay hindi mamamatay. At totoo nga, lahat ng tumingin doon sa ahas na tanso, lahat ng natuklaw ay hindi namatay, kundi nagkaroon ng buhay. Ay anong binuturo sa atin ng unang pagbasa? Kung saan nadapa ang tao, yun din ang ginamit ng Diyos upang siya ay makatayo. Ang Diyos ay nagpadala ng ahas para mamulat ang kaisipan ng mga Israelita na do not underestimate the power of God. Huwag nating mamatahin ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit kahit din ninyo kahit na nagkasala ang mga Israelita, Diyos ang gumawa pa rin ng paraan upang sila ay maligtas. Nang sino mang tumingin doon sa ahas na tanso, ay magkaroon ng buhay. Kung yan ay ating i-connect natin kay Jesus, abay napakaganda. Bakit? Saan ba namatay si Jesus? Sa krus. Di ba ho? Saan ba yari ang krus? Saan yari? Sa kahoy. Saan ba unang nahulog ang tao? Sa kahoy din, di ba? Sa puno. Kaya makikita natin ngayon yung connection. Dahil sa punong kahoy, nahulog ang tao sa pagkakasala. Dahil sa punong kahoy, pumasok ang kamatayan. Dahil sa punong kahoy, nagkaroon ng agwat ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Subalit sa pamamagitan ng kahoy na krus, sinira nito ang sumpa ng kamatayan at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Na sa pamamagitan ng kahoy na krus, nagkaroon ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa. Na sa pamamagitan ng kahoy na krus, ang lumang nilalang ay naging bago sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang sinasabi ng ating ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. No? Si Jesus o si Kristo, bagamat sa Diyos, isinantabi niya. Sa wikang Griego, ang tawag niyan ay kenosis. At kapag sinabing kenosis, tinanggal niya lahat-lahat. No? Tinanggal niya lahat, kahit ang kanyang pagka-Diyos, isinantabi niya para ako at tayo ay kanyang makasalamuha. Na ako at tayo ay kanyang makahalubilo. Isinantabi niyang pagka-Diyos upang mamuhay kasama ko't kasama natin maliban saan? Maliban sa kasalanan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gayaan ang pag-ibig ni Jesus. Isinantabi niya ang kanyang pagiging mataas at siya'y nagpakababa maliban sa kasalanan upang tayo ay makasama niya. At dahil dyan sa kanyang pag-ibig na yan, niyakap niya ako at tayo, niyakap niya ang ating pagiging mahina hanggang siya ay naipako sa krus. Wala man siyang kasalanan, di ba? Wala man siyang kasalanan, ni isa, ni bahid, wala, ni guhit, wala. Pero dahil ang Diyos ay umiibig, nakita niya kailangang iligtas ang tao. Kaya kahit na nakita ito ng Panginoong Hesus, naalala niyo yung kwento sa hardin ng Getsemani, di ba? Ipinakita sa kanya ng Ama, ito mangyayari, di ba? Sabi ng Panginoong Hesus, Ama, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Sapagkat ipinakita na ng Ama doon sa hardin kung ano mangyayari sa kanya. Tanggalin mo to, sabi ng Panginoong Hesus. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Kung ito ang kagustuhan mo, mangyari nawa ito. Hindi ako ang masusunod.
ikaw ang masusunod. Kaya ngayon naiintindihan na natin ang ating mabuting balita. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat si Jesus ay naging masunurin. Ang totoong may pag-ibig ay mayroong pagsunod. Ang totoong umiibig, marunong makinig. Ang totoong may pag-ibig, mayroong malasakit. At yan ang pinakita ni Jesus. Nagabagamat siya Diyos, inihain niya ang kanyang sarili sa krus. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ako at tayo ay naligtas. Ang krus ay kahihiyan, subalit dahil sa pag-ibig na bumalot dito, naging pagpapala siya. Kaya itinampok ang krus. Kaya nga pinagdiriwang natin ang pagtatampok sa banal na krus ay upang paalalahanan ako na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, ang isang sumpa ay naging kabanal-banalan. Kung ating babalikan naman ang kasaysayan ng piyestang ito, ay ito'y mag-uugat pa nung panahon ni Reyna Elena. Sapagkat ang matandang pista nito ay every May 3. Bakit? Kasi ang May 3 ang simula ng paghahanap ni Santa Elena sa krus. At bakit September 14 inilagay ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal? Ay sapagkat sa araw na ito, no, I think that is 400 AD, something, 300 AD something, natagpuan ni Reyna Elena ang krus ng Panginoong Hesus. At ito'y dinala nila, no, mula Jerusalem, dinala nila sa Roma. At sabi ng kwento'y ganito, paano nalaman ni Santa Elena na yung krus na nakuha niya ay krus ng Panginoong Hesus? Meron siyang kasamahan na may sakit. Inilapit niya ang unang kahoy, hindi gumaling. Nung inalapit niya ang pangalawang kahoy, hindi gumaling. Nung ikatlo, gumaling yung tao, sabi ni Santa Elena, ito ang krus ni Jesus. At nung siya'y pabalik na, no, sila'y pabalik sa kanilang paglalakbay, sila'y nakasalubong ng bagyo. Itinapon yung unang isang krus, bumabagyo pa rin. Pangalawa, inihulog, hindi pa rin. Nung inihulog ang ikatlo, pumayapa, sabi ni Santa Elena, ito ang tunay na krus. Maganda sapagkat tayo tinuturuan din ni Santa Elena, yakapin at hanapin natin ng krus. Sapagkat sa ating pag sinabing krus ay talaga namang pabigat, di ba ga? No? Pasan ko ang krus, di ba? Pero titingnan ating pagnilayang maigi. Si Kristo ay ipinako sa krus ng nakatayo. At titingnan niyo sa mga simbahan, may mga crucifixes. Bakit? Nagpapaalala ito na sa krus nagtagumpay si Jesus. Hindi lang ito basta-basta paghihirap, kundi ito'y lumalarawan din ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Sapagkat magiging matagumpay siya. Sa krus siya ay nakatayo ng ipinako upang paalalahanan tayo, hindi nagtatapos lahat sa krus. Mayroong pagkabuhay na naghihintay para sa akin at para sa ating lahat. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong umaga ito'y naawa sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Kapag lagi natin titignan ng krus, kapag atin titignan ng mga krusipiho sa bahay, do not forget to say, thank you, Lord. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng krus, tayo ay naligtas. And do not also forget kapag nakakakita tayo ng crucifixes, no, sa mga simbahan o saan mang lugar na may crucifixes, do not only say thank you, say I love you. Bakit? Sapagkat sa kanyang kamatayan sa krus, ipinakita niya ang pag-ibig sa atin. Hindi man ako at tayo karapat-dapat, ipinakita niya. At pangatlo, kapag tayo nakakakita ng crucifixes o kayo mga crucipiho sa inyong mga bulsa, ano sasabihin natin? Hindi lang I love you, hindi lang thank you.
Lord, guide me. Bakit? Sapagkat sabi nga, napakaganda kapag gagawa ng isang desisyon, tignan mo muna yung krus. Tignan mo muna ang krus. Tignan mo ang krusipiho. Bakit? Baka kasi mga gagawin ko hindi tama, hindi kaaya-aya, baka may papahama. Nawa, ang pagpipasitang ito ng ating pagtatampok sa banal na krus ay pagpalain ako at tayong lahat. At nawa sa pamamagitan ng krus ni Jesus, nawa tayong lahat ay magtagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus ng ating Panginoon, buong pananalig nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan sa pag-asang ang mga ito'y Kanyang ipagkakaloob. Ang ating itutugon sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway iparangal niya ang kapangyarihan ng krus at panindigan ito laban sa mga panghalinang makamundo. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, at sa lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway manatili silang maging tapat sa mensahe ng krus at tuwi na itong ipahayag. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno nating sibil at lahat ng nanunungkulan, naway igalang nila ang mga pagpapahalaga ng lipunang Kristiyano na isinasagisag ng krus at ipagtanggol ang mga ito sa lahat ng panganib. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagtitiis ng sakit, karukaan at diskriminasyon, matagpuan nawa nila ang krus ni Kristo, ang lakas na kailangan upang kanilang kahirapan ay mabata nila ng may karangalan, pananalig at pag-asa. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, kami iyong iniligtas sa pamamagitan ng pagpapakasakit mo sa krus. Tulutan mo kami maging karapat-dapat sa pangako mong buhay na walang hanggan. Habang patuloy kaming pinapasan araw-araw ang aming mga krus ng may pananalig, pag-asa at pag-ibig, ikaw na nabubuhay naghaharing walang hanggan. Amen. Mag-aalay namin, sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa inyo nitong tinapay,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namanghin na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, na Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami Tinubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at waling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya
sa lahat ng masama. Hiling namin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala makaharap upang sila Langin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Patalastas, tayo po'y magkakaroon ng misa nobinaryo para sa karangalan sa kapistahan ni San Padre Pio. Sa September 23, araw ng Martes, kasabay din nito ang pagdalo ng kanyang relic sa Veritas Chapel. Para sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mas-sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Binibining Rene Jose o Binibining Ali Nahe. Maraming salamat po. At huwag din kakalimutan sa araw na ito, isama sa ating mga panalangin ang ating Santo Papa, si Papa Leon ika-14, sa pagdiriwang ng kanyang ika-70th birthday. No? Ay tayo magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng Santo Papa para sa inang simbahan. No? Tayo magbunyit, magpasalamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at hindi niya iniiwan ang kanyang simbahan. So 70th, no? So welcome, no? Para senior, yan, senior life, ano po. So muli, maraming salamat sa nagsiganap sa banal na misa, ang ating commentator, ang ating music, sa ating lectors, no? At sa ating sa SOCO. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naway pagkalooban kayo ng Diyos na nangalaga sa mga Israelita nang sila'y maligaw ng landas
ng pagbabago ng kalooban upang lalo kayong tapat na sumunod sa Kanya. Amen. Naway malasap ninyo ang pag-ibig na pinatunayan ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang pagpapakasakit sa krus. Amen. Naway itulot niyang mapasa ninyo ang inyong mga krus ng buong pananalig, pag-asa at pagmamahal. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapuhos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.